Magandang tanghali po, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila, sa buong bansa, sa buong mundo. Ngayon pong araw na ito ng Baklaran. Ngayon po ay Miyerkules. Ngayon po ay Agosto 13 ng 2025. Kayo po ay nakatutok dito sa Imbilama ito ng Lakas, DWIC 882 at Aliw Channel 23. Inyo po makakasama hanggang alauna po tayo, Drew Nasino. Balitang Bayan! Sa oras na 5 sandali makalipas ang alas 12 ng tanghali, sa detalye ng mga balita, Patuloy ang paglakas ng Bagyong Goryo habang nasa hilagang bahagi ng Itbayat, Batanes at tinatahak ang Southern Taiwan. Batay sa 11 a.m. bulletin ng Pag-asa, huling namataan ang bagyo sa layong 160 kilometro, hilagang bahagi ng Itbayat, Batanes. Taglay nito ang lakas ng hangin aabot sa 155 kilometro kada oras at pagbugsong hanggang 215 kilometro kada oras. Nananatiling nakataas naman ang Public Storm Signal number 2 sa Itbayat, habang Signal number 1 sa nalalabing bahagi ng naturang lalawigan. Naasa naman ang Pag-asa na lalabas na ng PAR ang naturang sama ng panahon ngayong hapon o mamayang gabi at mananatili sa typhoon category bago ang paglandfall nito sa Southern Taiwan. Manatiling nakaantabay sa DWIZ para sa mga karagdagang updates kaugnay sa bagyo. Kapang detalye ng mga balita, isinumite na rin ng Department of Budget and Management sa Kamara ang 2026 National Expenditure Program o NEP. Pinangunahan ni House Speaker Martin Romualdez at Budget Secretary Amena Pangandaman ang seremonya kasamang iba pang leader ng mababang kapulungan at mga opisyal ng kagawaran. Kabilang sa dumalo, sina House Committee on Appropriations Chairperson Mika Swansing, House Majority Leader Sandro Marcos, House Minority Leader Marcelino Lebanan at iba pang mga mambabatas. Ayon kay Speaker Romualdez, ang bawat piso ay may pinaglalaanan o paglalaanan. Bawat piso ay mahalaga sa buhay ng bawat Pilipino at ang bawat pisong ginastos ay dapat may serbisyong nararamdaman ng taong bayan. Nakakalaga ang proposed national budget sa susunod na taon para sa susunod na taon ng mahigit 6.7 trillion pesos o 7.4% na mas mataas kumpara sa pondo ngayong taon. Nabatid na ipinaalala ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga mambabatas noong kanyang ika-4 na State of the Nation address na dapat ay alinsunod sa NEP ang ipapanukalang budget para sa susunod na taon upang matiyak na masusuportahan nito ang mga prioridad o mga programa ng administrasyon. Tala pangalan naman ng mga senador at kongresista na magpapaamyenda o magsisingit sa national budget ipinasa sa publiko. Nasa Senado, Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Dapat na isa publiko ang listahan ng mga senador at kongresista na magpapaamyenda o magrerekomenda ng dagdag o kaibawas sa panukalang pambansang budget. Ito ang kay Senator Panfilo Lacson ay para wag maulit ang mga insertion sa pambansang budget. Ang kay Senator Lacson, hindi magiging makatotohanan ang sinusulong na transparency sa pagpapasa ng budget kung hindi malalaman ng publiko kung sino ang nagsingit sa budget. Sa ngayon anya ay nahihirapan sila na matukoy ang mambabatas na nagpalobo sa budget ng isang ahensya at ng isang proyekto na hindi naman nararapat. Nagugulat na lang daw sila halimbawa na ang 200 million pesos para sa proyekto na isang distrito ay biglang magiging 15 billion pesos. Hindi pa rin matukoy ang party list representatives na wala namang distrito pero nagpapapark ng pondo sa congressional district na anyay common practice ngayon. Sinabi ni Lacson ito sa pagtalakay ng Senado sa panukalang concurrent resolution na inihain ni Senate Committee on Finance Chairman Senator Sherwin Gatchalian. Sinabi naman ni Gatchalian na mahirap gawin ang listahan dahil dumadaan pa sa maraming pagbabago ang mga request o rekomendasyon para sa amyenda sa budget. Pero giniit ni Lacson na kaya itong gawin ng backtracking at tutulong siya para magkaroon ng sistema para rito. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno
Para sa impilang metodong lakas sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kaportado naman ni Deputy Speaker at Iloilo Representative Janet Garin ang panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa transparent na investigasyon sa 545 billion pesos na halaga ng flood control projects. Kasabay nito, iginiit ni Garin na ang mahinang sistema ng pagtatapon ng basura ang nananatiling pinakamalaking sanhi ng pagbaha sa Metro Manila, Cebu at iba pang urban centers. Ang pagbubukas anya ng talaan ng bilyong-bilyong pisong programa ay magtitiyak ng pananagutan at magbibigay daan para makita ng publiko kung ang mga proyekto ay nagbibigay naman ng resulta. Gayunman, ibinabala ng kongresista na kahit ang pinaka-advance na flood control infrastructure ay mabibigo kung mananatiling barado ng basura at iligal na harang ang mga daluyan ng tubig. Binigyang din ang mababatas na mga ulat mula sa mga lugar na madalas bahain ay nagpapakita ng hindi nakokolektang basura, plastic waste at iligal na pagtatapon ay patuloy na nagpapawalang bisa sa mga drainage system. Balitang Bayan! Dapat managot ang mga sangkot na kontraktor o ang kanilang mga tauhan sa mga irregularidad o katiwalian sa mga nakuha nitong proyekto sa pamahalaan. Binigyang din ito ni Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan bilang pagtalima at upang maipakita na seryoso sila sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na panagutin ang mga may kasalanan. Tiniyak din ni Secretary Bonoan na ikinukonsidera nilang ipa-blacklist ang mga kontratista kung mapapatunayang sangkot sa anomalya. Kanilaan niyang bubungkalin ang mga dokumento ng top 15 contractors na ibinunyag ni Pangulong Marcos bilang bahagi ng kanilang investigasyon. Kung may basehan na dapat kami mag-initiate ng blacklisting, why not? Kailangan po. I think we have to discipline also yung mga nasasangkot kung sinasabi natin mga contractors na kung makikita namin na may katiwalaan o hindi nagawa ng gusto yung mga proyekto. And at the same time, titignan din namin yung mga tauhan namin ang ginawa nila. Bakit nagkaganon? Kailan we have to show that we are really serious dito sa pagsasagawa ng mga investigasyon kung may mga katiwalaan o nangyayari dito sa mga projects po na sinabi namin. Siguro po, bubusisihin din po namin no, mga documents nila. Kung ano man po yung makikita namin, kung mayroong mga sinasabing allegations na sinasabi natin na may mga pag-aari o hindi, yun po bubusihin namin because documented po naman yun. Tanawagan naman ang kalihim sa publiko na ipagbigay alam sa kanila sakaling may makitang mga kabulastugan o irregularidad sa mga proyekto ng pamahalaan sa kanilang lugar. Kung meron po kayo napapansin na kailangan pagtuunan ng pansin, na huwag na kayo mag-atubili po. Ano po, nakikuusap sa inyo na huwag kayo mag-atubili na ibigay po ninyo yung mga napapansin po ninyo na kailangan pagtugunan ng pansin. At tutugunan po namin kaagad-agad at ito yung gusto namin mangyari. Pagtulungan po natin ang Yan po ang tinig ni Public Works and Highways Secretary Manuel Manny Bonoan sa panayam ng DWIZ. Paparing balita ay minungkahin ng National Parents Teachers Association o NPTA sa pamahalaan ng paigtingin ng pagpapatupad ng batas kontra bullying sa mga paaralan, partikular ang Implementing Rules and Regulations o IRR nito. Reaksyon ito ni Willie Rodriguez, founding president ng NPTA, matapos sa magkakahiwalay na pamamaril at pagpatay sa isang estudyante sa Nueva Ecija, guro sa Lanao del Sur at iba pang kahalintulad na insidente. Ayon kay Rodriguez, mahalagang mapagtuunan ng pansin ang maigpit na pagpapatupad ng batas upang maiwasan ang karahasan na minsan ay nauuwi sa kamatayan. Ginawa po namin yung IRR ng bago ng bullying kasi nga po talaga po nag-level up na po yung ating violation sa ating eskwela, ng estudyante at sa ating mga teacher. Ang nakikita po namin dito, ang suggestion po namin dito is lalong paigtingin yung ating kooperasyon ng ating mga PTA, ng ating mga magulang at bigyan din po ng ang ating mga mag-aaral sa right duties responsibilities ng estudyante, ng magulang, ng community at ng barangay. Bukod sa mga guro, dapat din anyang bigyan ng sapat na training ang mga miyembro ng PTA kung paano tutugon sa mga personal na problema ng mga estudyante.
po pwede po, binigay ko po sa kanya, kung may training ng consultancy ang mga teacher, sana po gawin po sa PTA, no? Kasi nga po ang ating mga teacher, sobra na po ang trabaho. At makikita po natin, kasi meron nga po na pinag-usapan po sa Congress, na meron tayong mga teacher consultant. Ang problema po, duty sila ng isang araw. Paano pa po makaka-cope up? So, ang talaga po kulang tayo sa, maski meron po tayong psychiatrist o guidance counselor, pinaka-epektibo po kasi yung pagturuan yung mga magulang, yung mga kapatid about this, no? Talaga kung ano yung nangyayari para mag-open up. Kapotinig ni Willie Rodriguez, founding president ng NPTA o National Parents Teachers Association sa panayam ng DWIZ. Balitang Bayan. Ognay ng balitang yan, tanggap po tayo ng report. Update hinggil sa pagpanaw ng dalagitang binaril ng kasintahan sa loob ng paaralan sa Nueva Ecija mula kay Patrol 17, Jopel Peleño. Kinumpirma ni Nueva Ecija Chief of Police Colonel Heril Bruno na binawian na ng buhay ang 15 anyos na biktimang babae na binaril sa loob ng silid-aralan sa lalawigan. Sinabi ni Bruno na pumanaw ang biktima dakong alas 6 ng gabi kagabi. Kamakailan lamang una nang napaulat na nasawi rin ang lalaking gunman na dating kasintahan ng biktima. Base sa impormasyon, lumalabas na crime of passion ang dahilan ng naganap na krimen. Ito si Patrol 17 Chapel Peleño. Para sa impilang may todong lakas, DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Iba pang balita, naging pagtugon ng Philippine Coast Guard sa mga nagbanggaang foreign vessels sa West Philippine Sea, pinapurihan ng Malacanang. Patrol 13 Gilbert Perdes sa detalye. Pinuri ng Malacanang ang naging tugon ng Philippine Coast Guard o PCG sa mga nagbanggaang barko ng China sa ating teritoryo. Ayon sa palasyo, patunay ang naging tugon ng PCG sa tapat na posisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi manguudyok ng gulo ang Pilipinas at patuloy na idadaan sa mapayapang paraan ang pagresolba sa issue. Ito'y matapos mag-alok ng tulong ang mga personnel ng PCG sa mga tripulanteng sakay ng mga barko ng China Coast Guard at People's Liberation Army Navy na nagbanggaan habang nagtatangkang harangin ang misyon ng PCG vessels sa Baho de Masinloc. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ipaubayan na nila sa Department of Foreign Affairs o DFA ang formal na pagtugon sa insidente, pero nirerespeto raw ng gobyerno ang pahayag ni Chinese Foreign Ministry o ng China kahit pa kabaligtaran ito sa tunay na nangyari sa karagatan. Binigyan din ni Castro ang pahayag ni Pangulong Marcos na walang magiging pagbabago sa direktiba niya sa mga tropa ng gobyerno at PCG personnel na nagbabantay sa West Philippine Sea, kundi ang pagpapatuloy lang na pagprotekta sa soberanya at teritoryo ng ating bansa. Patrol 13 Gilbert Perdes para sa impilang may totolas, DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Samantala, live streaming ng mga BICAM meeting para sa panukalang pambansang budget isinusulong. Babalik sa Senado si Patrol 19 Celia Ortega Bueno. Mga kabubuti na i-live stream ang mga pulong ng Bicameral Conference Committee o BICAM ukol sa panukalang pambansang budget. Ito'y para masaksihan ng publiko. Ito ang mungkahi ng minority bloc sa Senado. Ayon kay Minority Senator Loren Legarda, makatutulong ito para mabuwag ang naging culture of secrecy o yung kultura ng pagiging sekreto sa pagtalakay ng Kongreso sa national budget, lalo na kung sasabayan nito na isinusulong ng mga senador na pagsasapubliko ng lahat ng budget documents. Git ni Legarda dahil anya nakagawian na closed door ang mga pulong ng BICAM ukol sa national budget, nagkaroon ng pagdududa ang publiko at may nangyayari talaga na last minute na inihahabol at binabago sa budget. Iminungkahi ni Legarda na magpalabas ang Senate Committee on Finance ng matrix ng mga budget amendments at realignments mula sa Kamara hanggang Senado at BICAM para maging madali para sa lahat ang pag-a-analyze sa budget. Iginita man ni Senate Minority Leader Tito Soto III na sa live streaming ng BICAM meeting,
mas matitiyak ang transparency at accountability sa budget process dahil makikita ng publiko ng real time at pwede pa nilang balik-balikan para sa pag-analyze at maaari rin silang magpadala ng anumang feedback. Pero paalala ni Soto, kailangan pa rin tiyakin na may ingatan sa budget deliberation ang mga sensitibong impormasyon ukol sa pambansang budget. Kailangan anyang masiguro na walang foreign entities o mga militant organization na makakapagsamantala sa mga impormasyon na mahalaga para sa seguridad ng bansa. Dito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa impila metodong naka sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Magsusumite naman ang reklamo sa Sumbong sa Pangulo online portal. Ito yung sumbong-sumbong kay Pangulong Bongbong. Dito ka na magsumbong, diretso pa ang aksyon. Yan yun, di ba? Tuwan-tuwa yung mga netizen no? Ito pong Sumbong sa Pangulo online portal. Walang deadline, kaligtasan ng mga magsusumbong. Tiniyak magsusumbong, nagbabalik si Patrol 13 Gilbert Perdes. Siniguro ng Malacanang na walang deadline ang pagsusumite ng reklamo sa online portal na sumbong sa Pangulo.ph. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, maaring magsumite ng ulat hinggil sa flood control projects ang sino man hanggat nanunungkulan ng Pangulo. Hindi rin niya kailangang ilagay ang pangalan ng magrereklamo kung nangangamba sila sa kanilang kaligtasan, lalo na kung sangkot ang mga maimpluwensyang individual o opisyal sa proyekto. Paalala pa ng palasyo, tiyakin na may sapat na basihan at tanging beripikadong impormasyon lang ang isumite upang hindi masayang ang oras at resources ng gobyerno sa pag-iimbestiga sa maling report. Layunin ng portal na makapagsumite ang publiko ng konkretong impormasyon hinggil sa mga maanumalyang proyekto, partikular sa mga flood control initiatives ng pamahalaan. Patrol 13 Gilbert Perdes para sa himpilang may todong las DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Isang senador wala pang nakikitang mabigat na rason para isulong ang Chacha. Pabalik si Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Wala pang mabigat na dahilan para amyendahan ang ating 1987 Constitution, maliban na lang daw kung amyendahan ito ng Korte Suprema sa pamamagitan ng kanilang ruling sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ito niyag ni Senate Minority Leader Tito Soto III ngayong binuhay muli ang panukalang Chacha o charter change sa Kamara. Ayon kay Soto, hintayin muna niya ang magiging desisyon ng kataas-taasang hukuman sa mga nakabinbin na motion for reconsideration kaugnay na naging ruling na unconstitutional ang impeachment case laban sa pangalawang Pangulo bago magpasya kung susuportahan o hindi ang panukalang Chacha. Sa pagsusulong ng Chacha sa Kamara sa pamagitan ng Constitutional Convention, binanggit na halimbawa ni Deputy Speaker Ronaldo Puno kung paano ang isang malabong salita ay ginamit na justification para sa hindi pag-aksyon at procedural manipulation sa impeachment case laban sa pangalawang Pangulo at mas malala pa na wala daw yung pagkakataon para sa accountability. Matatanda ang inihain ng Kamara sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Duterte noong February 5 pero June 19 nag-convene ang Senado bilang impeachment court. July 25 diniklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang impeachment case pero agad naman naghain ng motion for reconsideration ang Kamara de Representantes. Samantala, tumanggi pa muna na magkomento si bagong Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes Chairman Senator Kiko Pangilinan sa binuhay na usapin sa Chacha. Ayon kay Pangilinan, hihintayin muna niya ang resolution na iahain sa kanyang committee ukol sa Chacha bago magkomento. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa impilang metodong nakasad DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. So lamang po yung mga pag-ulat mula po sa ating mga IC Patrol reporters. Samantala, dahil naman tayo sa isang special report, PCSO kaagapay sa kalusugan, cancer survivor muling natulungan para sa PET scan. Ang report na yan ihahatid ni Angelo Bainyo.
Muling tumanggap ng tulong mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office si Tan Rondario, isang cancer survivor, para sa kanyang kinakailangang PET scan upang masigurong hindi na bumalik ang sakit. Noong Enero, ibinahagi ni Rondario ang kanyang karanasan bilang pasyente ng cancer at kung paano siya natulungan ng PCSO sa kanyang gamutan. Sa rekomendasyon ng kanyang doktor, kailangan niyang sumailalim sa PET scan 6 na buwan matapos ang huling check-up. Nagpapasalamat po ako sa tanggapan ng PCSO sa pagtulong niya sa akin doon sa yung mga diagnostic na procedure na kailangan ko, tulad nga ng PET scan na handang tumulong ng PCSO upang matugunan ko yung mga test na yun. Sa pamamagitan ng Medical Assistance Program, naipagkaloob muli ang suporta upang mapanatili ang magandang kalusugan ni Rondario. Bukas ang MAP para sa mga nangangailangan. Bisitahin lamang ang opisyal na website ng PCSO para sa karagdagang impormasyon sa aplikasyon. Yan ang PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Alam niyo po ba na ang katumbas ng bawat taya po ninyo sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket po ninyo, sigurado tiyak may matutulungan at natutulungan po tayong mga kababayan po natin sa kanilang pangangailangan medikal, lalo po may mga malubhapong karamdaman. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi ka nila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Babalik po ang Balitang Bayan makalipas lamang ilang mga paalala oras. 27 sandali, makalipas po ang alas 12. Okay, tayo po ay nasa ikalawang sigwado na po ng Balitang Bayan. Bago tayo magtungo sa iba pa pong mga pag-ulat mula sa labas ng impilan, isa lamang pong papadaanin ko lamang po itong report mula po sa Office of the Ombudsman. Sinampahan po ng reklamong grave misconduct si Health Secretary Teodoro Herbosa at 5 iba pang opisyal ng DOH. Ito po ay isinampa, itong complaint ay isinampa po, makailan lang pala ito, katapusan ng Hulyo. At ang mga nag-file po ay mga concerned Department of Health Personnel and Healthcare Governance Advocates. Ulitin po natin, ito pong sina Secretary Ted Herbosa, ito yung mga pangalan ng mga opisyal, iba pang opisyal. Engineer Dave Machado, Dr. Carmela Granada, Timothy Jemima Rabe, Tasnim Amping, Erwin Odpoga at Ramon Giang. Yan po ay nag-ugat doon po sa sinasabi nga pong transaction, itong dito po sa Ombudsman, ang kanila pong nagkaroon daw po ng grave misconduct, professional retaliation from high-ranking officials within the Department of Health. At the facts herein involve irregular acts and questionable transactions that implicate him and other top level decision makers in DOH, and the potential consequences for whistleblowers are significant and credible. Ito po yung complaint. Sige, maya-maya ay anuin natin, magbigay ho tayo ng mga karagdagang pandetalye hinggil po dito sa reklamo pong inihain laban po sa mga nasabing DOH officials. Samantala, ituloy po natin ang balitaan. Mga kabataang leader, hinikayat ng pamahalaan ang bumuo ng mga programang makatutulong sa mga komunidad. Isa pang report mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Nanawagan si National Youth Commission Undersecretary Jeff Ortega sa mga kabataan, lalo na sa mga tatakbo sa Sangguniang Kabataan Eleksyon, so SK, na gamitin ang oras bago ang eleksyon upang paghandaan at buuin ang kanilang plataforma. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Ortega na malaking oportunidad ito para matutunan ng mga kabataang leader ang proseso ng pamamahala at pagbuo ng mga programang makatutulong sa
komunidad. Nagpasalamat naman si Ortega kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagbibigay ng mas malawak na boses sa kabataan. Anya, sa kasalukuyang komposisyon ng NYC, tinitiyak na ang lahat ng proyekto ay sumasaklaw sa iba't ibang aspeto ng buhay kabataan, mula sa edukasyon, kabuhayan hanggang sa mga nasa grassroots communities. Binigyan din ni Ortega na ang pagpasok sa civil service ay isang mabisang paraan para maunawaan ng kabataan kung paano gumagana ang gobyerno, habang nilinaw din niyang hindi basta-basta ang paglalabas ng pondo at maraming proseso ang kailangang pagdaanan. Dagdag pa niya, kapag naranasan mismo ng kabataan ang mga prosesong ito, mas maunawaan nila ang kahalagahan ng bawat desisyon sa pamahalaan. Kasabay nito, ipinaalalahanan din ni Ortega ang mga kabataang lider na habang nagsisimula pa lamang sa serbisyo publiko ay ibigay ang lahat ng makakaya at huwag kalimutang ibalik ang kabutihan sa kapwa. Patrol 13, Gilbert Verdes para sa Impilang May Totonglas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Yung palang kinakaharap na grave misconduct, yan po ay may kaugnayan sa hindi umanong otorisadong pagpapalabas ng 44.6 million pesos na halaga ng psychiatric drugs sa Rotary Club of Quezon City. Yan pong kinakaharap na patong-patong na reklamo ni na DOH Secretary Ted Herbosa at 5 iba pang DOH official. Samantala, mahigit 1,200 individual na lambat sa ikinasang operasyon ng PRO3 kontra wanted persons. Pag-uulat naman mula kay Patrol 17, nagbabalik Joe Pelpeleño. Nasa kote ng Police Regional Office 3 o PRO3 ang 1,212 na wanted persons mula June 20 hanggang August 11, 2025. Kasunod ito ng pinaigting na manhunt operation ng pulisya sa Central Luzon sa ilalim ng pamumuno ni Regional Director Police Brigadier General Ponce Rogelio Peñones Jr. alinsunod sa direktiba ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III. Kinabibilangan ang mga naaresto ng 921 other wanted persons o OWP habang 291 ang mga most wanted persons o MWP. Ayon kay Regional Director Brigadier General Peñones na naitala ng Bulacan Provincial Police Office ang pinakamataas na bilang ng mga naaresto na umabot sa 319 wanted persons, 254 dito ang OWP at 65 ang MWP. Sinundan ng Nueva Ecija PPO na may 207 at Pampanga PPO 203. Para naman sa top 10 most wanted persons o TTMWP category, naitala ng PRO3 ang 84 na mga natimbog na MWPs at 177 na naarestong TTMWPs. Nanguna ang Bulacan PPO sa nakapagtala ng mataas na bilang ng mga natiklong TTMWP na umabot sa 45. Sinundan ng 33 ng Bataan PPO at Aurora PPO na may 20 na natimbog na top 10 most wanted persons. Naitala din ng Bulacan PPO ang mataas na bilang ng mga naarestong regional TTMWP classification na umabot sa 3. Binigyan din ni Police Brigadier General Peñones Jr. na resulta ang pagkakaaresto sa mga most wanted person sa ipinatutupad na strategic direction ng PRO3 na protect the people, pursue peace and order at isulong ang profesionalismo na salig sa misyon na inilatag ng Chief PNP. Ito si Patrol 17 Chopel Pileño para sa Impilang May Totong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. May mapabalita sa kabila ng pagkatalo ng isang mayoralty candidate, desisyon sa disqualification case nito inilabas na ng Korte Suprema. Tingnan po natin kung ano ang hatol mula kay Patrol 24, Jun Samson. Pinagtibay o kinatigan nga ng Korte Suprema ang desisyon ng Komisyon ng Elections na i-disqualify si dating General Luna Mayor Matt Erwin Florido sa pagtakbo bilang kinatawan ng ikatlong distrito ng Quezon nitong 2025 midterm elections. Ito ay dahil sa aligasyon ng vote buying, batay na rin sa reklamo ng ilang residente mula sa Buena Vista, Quezon na nagsabing namigay umano ang kampo ni Florido ng tig 1,000 piso, pagkain, t-shirt at pamasahe noong April 5 at 6 kapalit ng suporta o boto sa kanya.
Pero depensa ni Florido na para lamang daw sa kanyang mga campaign volunteers ang event na yon at hindi para sa publiko, kaya naghain siya ng petition for certiorari sa Supreme Court dahil umabuso umano sa kapangyarihan ng COMELEC. Kaugnay niya na iginiit ng Korte Suprema na malinaw sa ebidensya na bukas ang pagtitipon sa lahat at ginagamit para mangampanya at manghikayat ng boto at walang resibo o listahan ng mga ginastos na ayon sa batas ay malinaw na vote buying sa ilalim ng Omnibus Election Code. Samantala, ipinaliwanag ng Korte Suprema na kahit natalo si Florido sa nakaraang eleksyon, ay tinapos pa rin ng Korte Suprema ang kaso para malinaw na legal ang naging desisyon ng COMELEC. Patrol 24, June Samson, para sa Intilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Samantala, handang saklolohan ng Quezon City Local Government Unit ang dalawang estudyanteng nasa kritikal na kondisyon matapos mabagsakan ng tipak ng semento, palitada mula sa isang gusali sa Tomas Morato. Ayon sa QCLGU, tutulungan nila ang dalawang mag-aaral maging ang kanilang pamilya sa pamamagitan ng Social Services and Development Department. Kasabay nito, inatasan ng LGU ang mga otoridad para pag-aralan ang anumang kasong maaaring isampa sa sinumang may pananagutan. Naglunsad na rin ang pamahalang lokal ng investigasyon upang mapanagot nga kung sino ang nagpabaya o nagkasala na sana ay naiwasan. Balitang Bayan! Sa iba pang balita, may po natin ang update po mula po doon sa balitang agri. Ito pong rice importation ban. Mahigpit na pagpapatupad nito, tiniyak ng Bureau of Customs. Patrol 24, June Samson sa detalye. Tiniyak ng Bureau of Customs na istrikto nilang ipapatupad at susundin ang utos ni Pangulong Bongbong na 6 na araw na ipinagbabawal ang importasyon ng bigas. Ito niya ay para mabigyang proteksyon ng mga lokal na magsasaka mula sa negatibong epekto ng murang imported na bigas at panatili ng katatagan ng lokal na bigas. Ni Commissioner Ariel Nepomuceno na titiyak na hindi nabigyan ng pagkakataon ang anumang purong matos ng Alright. Pihit kang konti, Kuya June. Yes, sinabi ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na titiyakin nila na hindi nila bibigyan ng pagkakataon ang anumang paglabag para masigurong masusunod ang utos ng Sinabi ni Nepomuceno na mahigpit nilang ipapatupad ang paghihigpit sa lahat ng pantalan at tanggapan ng DOC, lalo na yung magtatangkang magpuslit at mag-declare ng bigas. Patrol 24, June Samson, para sa Intilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Okay pa rin sa bigas, sinilarga na ngayong araw ang pagbebenta ng 20 pesos na kada kilo ng bigas sa mga magsaka sa ilang reyon sa bansa. Sabay nito, personal na binisita ni Agriculture Assistant Secretary Genevieve Velicaria Guevara ang NFA warehouse sa Bulacan kanina para matiyak ang maayos na implementasyon ng nasabing programa. Ikinalugod naman ito ng ilang magsasaka dahil madalas ay hindi nila sapat ang kanilang naiimbak na bigas mula sa kanilang mga ani. Una nang inihayag ng kagawaran na sisimulan ang pagbebenta ng 20 pesos na kada kilo ng bigas sa Regions 2 at 3. Balitang Bayan! Sa latest naman mula sa Filipino Mirror, bahagyang tumaas ang presyo ng imported na bigas sa ilang pamilihan sa gitna nga ng nalalapit
na pagpapatupad ng 2 buwan na rice importation ban. Magsisimula sa Setyembre 1. Ayon sa ilang rice retailers sa Mega Q Market sa Quezon City, partikular na tumaas ang presyo ng bigas mula Thailand at Vietnam na halos 50 pesos kada sako ang itinaas. Itinagdag pa ng rice retailers, posibleng tumaas pa ang presyo ng imported rice sa mga susunod na araw o linggo habang papalapit ang implementasyon ng importation ban. Kumpiyansa naman si Agriculture Spokesman, Assistant Secretary Arnel de Mesa, na ang 2 buwang import ban ay magbubunga ng mataas na kita ng mga magsasaka. Balitang Bayan! Na latest pa rin mula sa Filipino Mirror, bumaba ng halos 10% ang kabuang nahuling isda nitong Hunyo dahil sa masamang panahon. Ayon sa Philippine Fisheries Development Authority, halos 54,000 metric tons ang volume ng isda sa naturang buwan o 9.73% na mababa kumpara sa 59,000 metric tons na kabuang huli sa kaparehong panahon noong isang taon. Kuha ng General Santos Fish Port Complex ang pinakamalaking volume ng huling isda na halos 29,000 metric tons, pero mababa ito sa halos 30,000 metric tons na huli ng nasabing fish port noong Hunyo ng nakaraang taon. Ang mababang huli ng isda ay dahil sa masamang panahon dulot ng matagal na pag-iral ng hanging amihan at magkakasunod na bagyo. Balitang Bayan! Babalik po muli ang Balitang Bayan makalipas lamang ang ilang mga paalala oras. Commissioner Wenner Contihino, 16 na minuto na lamang po bago sumapit ang ganap na alauna. Right, tayo po ay nasa huling sigwada na po ng Balitang Bayan sa pagpapatuloy pa rin po ng ilang pa mga balita. Good news po para po sa mga pasahero po ng MRT3, LRT1 at LRT2, lalo yung mga PWD, mga senior citizens at yung mga estudyante, siyempre. Kinumpirma ni Transportation Secretary Vince Dizon na hindi na kailangang mag-fill out, hindi na raw kayo magpipirma pa dyan ng mga form, wala nang pipirmahan itong mga senior citizens, PWD at estudyante para makakuha ng diskwento, yung 50% na discount sa mga nasabi pong railway line. Ito upang hindi na maaksaya ang oras sa mga pasero kung saan inaabot ang 1 minuto ang pag-fill out ng form at maiwasan na rin po yung mahabang pila. Idinagdag pa ni Secretary Dizon na makikipagtulungan na rin sila sa Commission on Audit para sa digitalization o para ma-digitalize ang information gathering. Inanunsyo rin ang kalihim na ilulunsad na sa Setyembre ang beep cards para sa mga estudyante, senior citizens at PWD na otomatikong meron pong 50% discount. Yan po ay magsisimula sa Setyembre. Yan po yung kulay puti na beep card para automatic. Hindi na po kayo pipila kasi mahaba po yung pila dun sa usually yung pa ang dahilan kapag ganyan pong rush hour na talaga nakakaabala yung mahabang pila. Tsaka yung isa pa doon naman sa LRT Line 1, tinutukoy naman po ni Secretary Dizon, kaya po humahaba yung pila diyan sa Line 1 ay dahil ito pong mga gwardiya, ang utos po kasi ng Secretary, pabilisin po yung operasyon, yung biyahe at para po sa konbinyente pong pagsakay ng ating po mga kababayan. Binubutingting at binubulatlat pa po ng magic wand, yung magic stick ng mga security guard, yung bag po ng mga pasahero kahit po merong yung scanner. Oo, meron silang may X-ray machine, scanner. Oo nga naman. Wala. Automatic 'yun, 'di ba? Kasi sa MRT, dire-diretso ka na. Hindi mo na ibubuka-buka pa yung bubuksan yung bag mo. Sa line 1,
inaano mo pa kailangan pa buting-tingin nung gwardiya kahit meron ng scanner. Yun po ang sinasabi ni Secretary Dizon. Kaya nga inilagay yan para mabawasan din po yung trabaho ninyo. Pero doon naman sa guard, although saludo naman ho kami sa inyo, talagang nagpapasalamat kami. Yan po yung ginagawa ninyo para sa kaligtasan ng ating pong mga kababayan, mga pasahero. Siyempre, baka naman din malusutan. Yun naman po ang pinupunto ng mga security guard. Well, talagang kailangan i-modernize talaga para mapabilis din po yung biyahe ng ating po mga kababayan. Lalo po dyan sa Line 1. Nga pala, ito maidagdag ko lamang as binang DOTR, every Wednesday ay meron pong libreng sakay sa LRT Line 2. Pero ito po ay from 9 a.m. to 11 a.m. lamang. Tapos meron pang 6 p.m. Tama ba ito? 6 p.m. to 8 p.m. yung libreng sakay. Akala ko naman buong oras makakasakay kami ni Wener. Hindi pala. Yan. So meron po kayong every Wednesday lamang po ito sa LRT Line 2. Balitang Bayan. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ. Balita sa ibang bansa. Mabot na sa 68 ang patay dahil sa malakas na pag-ulan o malawakang pagbaha dulot ng malakas na pag-ulan sa Darali, India. Ayon sa mga otoridad, mahigit 100 iba pa ang nawawala. Kabilang na ang ilang Nepalese at mga sundalo. Dahil dito patuloy ang mga disaster officials sa paglulunsad, pagsasagawa ng search and rescue operations at gumagamit na rin sila ng mga ground penetrating radars at iba pang aparato. Balitang Bayan. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Samantala muling maglalaro ang Gilas Pilipinas mamayang gabi. Alas 7 po ng gabi, oras po yan dito sa Pilipinas. Laban sa undefeated at two-time defending champion ng Australian Boomers para sa quarterfinals ng 2025 FIBA Asia Cup. Ayon kay Gilas Pilipinas coach Tim Cone, kahit na nangunguna ang Australia sa torneo, ay umaasa ito may pagpapatuloy ng Gilas ang momentum sa pagkapanalo kontra Iraq at Saudi Arabia. Sakaling magwagi ang Pilipinas mamayang gabi, haharapin naman ito sa Sabado sa Agosto 16 ang mananalo, naku malakas ito, sa pagitan ng Iran at Chinese Taipei. Balitang Bayan. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Ibinahagi ng dating Pinay beauty queen na si Lara Kigaman na isa na siyang preschool teacher sa Canada. Ayon kay Lara, mayroon siyang 4 classes sa preschool at isang out-of-school care. Sinabi ng dating beauty queen na mula noong nag-decision silang lumipat sa Canada ay determinado na siyang maging isang guro. Nabatid na noong Abril 2024 nang lumipat siya at ang kanyang pamilya nag-migrate siya sa Canada at noong Hunyo naman nang matanggap ang kanyang diploma sa Early Childhood Education sa naturang bansa. Balitang Bayan. Samantala, ihabol ho natin itong isa pang pag-uulat mula sa labas ng impilan. Follow-up report kaugnay po doon sa itinurn over na National o 2026 National Expenditure Program. Diyan po yan sa Kamara mula kay Patrol 30 Jelly Mendez.
Drew, natapos na at naisumite na nga sa Kamara ngayong araw ng Department of Budget and Management ang panukalang 6.793 trillion pesos na National Expenditure Program para sa taong 2026. Si House Speaker Martin Romualdez at Budget Secretary Amena Pangandaman ang nanguna sa turnover ceremony kasama ang iba pang mga lider ng Kamara at mga opisyal ng DBM. Ayon kay Speaker Romualdez, ang budget ay hindi lamang isang spending plan kundi sumasalamin sa mga prioridad at hakbang tungo sa pananagutan sa taong bayan. Binigyan din ng lider ng Kamara ang kahalagahan ng pagiging transparent, inclusive at karapat-dapat sa tiwala ng publiko ang proseso ng pagbusisi sa budget. Inanunsyo ni Speaker Romualdez na simula ngayong taon, magpapatupad ng 5 reforma sa budget process ang House of Representatives. Kabilang narito, yung pagbuwag ng small committee na pinagsasama-sama ang institutional amendments sa budget, pagbubukas ng bicameral conference committee sa publiko at sa media, pag-imbita sa civil society people's organizations at kasama yung private sector na lumahok sa budget hearings, pagpapalakas sa oversight function sa implementasyon ng budget at ang pagbibigay ng prioridad sa investment, partikular sa sektor ng agrikultura, infrastruktura, trabaho, edukasyon, kalusugan, depensa at sa kalamidad. Nilinaw ng House Chief na ang mga reforma ay hindi ginawa upang pabagali ng proseso kundi para maging mas mabuti, matatag at mapagkakatiwalaan. Asahan naman na sa mga susunod na linggo ay nakatakdang i-review ang bawat pahina ng NEP na gagabayan ng tanong na makabubuti sa mga tao. At iginingit ni Secretary Pangandaman naman na pinaghirapan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang proposed budget dahil siya mismo ang umupo at nakipagpulong sa bawat ahensya ng gobyerno upang alamin ang kanilang pangangailangan at matiyak na rin na may konkretong plano sa hiling na pondo. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulap para sa Impilang May Taudong Lakas sa DWI. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Right, bago po tayo magpaalam, babatiin po muna natin ang isa pong maligayang kaarawan, ang ating pong kasamaan po dito, ang DWIZ, isa po sa mga supervisor, of course, si Angelo Baino. Happy ngayon to, no? Ngayong araw. Bigyan mo, Kuya Winner, ng isang napakasayang awitin, yung tipong tatalon tayo, yung ating awitin para po kay Angelo. Parang naiiyak ka. Wala. Ayan. Mula Batangas, iniluwa ng Bulkang Taal, isinuka sa kalupaan ng Lipa. Para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan, Happy birthday! At umahon mula sa lawa ng Taal, bitbit po ang kaalaman, ang kasagutan, ang katalinuhan mula po sa kanyang pinagmulan. Na baka hindi tayo pakainin ng lechon eh. Abutin mo pa sa Happy birthday kay Angelo Baino. At belated happy birthday din nga pala kay Miss Ceci Gonzales. Happy birthday po sa lahat ng mga nagdiriwang ng kanikalapong kaarawan ngayong araw po na ito ng Wednesday. Sa ngalan po ng buong tropa ng DWIZ at Aliw Channel 23, ito po yung lingkod, Drew Nasino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Standby lamang po para po sa susunod na palatunto. Ay, wala pala siya, kaya pala. Sige. Kaya pala. Standby lamang po para po sa susunod na palatuntunan DWIZ Network News kasama si Nagia Rafael at Daryl Justin.